Oliver, saan ka nagpapadala ng pera sa Pilipinas? And safe po ba? So mga parents ko nagpadala ng pera sa Pilipinas. Si Dad Ube, Dad Egbert, favorite nila ang Camp Divel. Nagtatrabaho ka sa ibang bansa, hindi ka pwede na tamang oras ka kakain kasi. Thank you for watching. Look ha guys, welcome back to another vlog. It's me, Oliver Gamaker. Kaya guys, kumusta pa kayong lahat ngayon? Ngayon po, ang oras ay mag 5 p.m. So, it's very dark in the outside. Hindi naman very, but little bit. So kaya guys, meron po ako i-share sa inyo ba? Kasi I know na nagtatanong din po kayo kung saan ako nagpapadala ng pera sa Pilipinas. And nagpapadala din po ba ako ng pera sa Pilipinas? Kaya guys, not kidding. Guys, not kidding aside. Totoo po ito. At hindi po ito drama lang. But of course, si Dad Ove at si Dad Egbert po guys, ba nagtatanong kasi sila sa akin. Kahapon po talaga nagtanong sila sa akin. So, ang tinanong sa akin, Oliver, saan ka nagpapadala ng pera sa Pilipinas? And safe po ba? At saan ka nagpapadala na safe? At saka malaki ang rate. So guys, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba i-try ninyo? Kasi po palagi sila nagtatanong, palagi na makita ng mga video daw na about daw sa mga padala ng pera ba na ma-scam lang sila. Yun, so tinanong nila ako kung doon din ba ako nagpadala. So, sabi ko, iba ang pinapadala ko na app. Kasi yung app na ito na sinasabi sa kanila, kasi kapag first transaction ka magpadala or first user ka, nagbibigay sila ng 15 euro for free. Yung free ba na mag-send ka sa kanila. Tapos, kapag mag-send ka, walang bayad. So, hindi sila niwala sa akin kasi normally, kapag mag-send ka ng pera, may bayad po talaga. Transfer fee. But this one, walang bayad. At saka, binibigyan ka pa ng 15 euro free. At saka, sabi ko kay Dad Uvid, kay Dad Egbert, kasi kahit sino ha, pwede pong magpadala nito kahit Pilipino ka ba, German ka ba, kung ano ka ba, dito sa Germany, dito ka sa Germany, or nasa USA ka, nasa Canada ka, or dito sa Europe, pwede mo itong gamitin. So, sinabi ko sila itong Sendwave. Kasi, di ba, gumagamit ako nito before, nagsabi na ako sa inyo na ito yung pinapadala ko ng pera. Kasi po, malaki po talaga ang rate nila. Lalo na kapag magpadala ka ng 300 euro above, mas malaki yung rate. And very competitive siya. At saka, wala pang bayad ng transfer fee. Wala talaga. So, dito na ako nagpapadala. So, ngayon, guys, maniwala po kayo guys, hindi po ako nagsasinungaling. Sila po mismo ang gumamit nitong Sendwave app. Kasi po, di ba, sayang yung 15 euro. Kasi sabi ko, first user kasi sila. So sabi ko, isin nyo na lang to be. Ipadala kayo ng pera sa Pilipinas. So mga parents ko, nagpadala ng pera sa Pilipinas. So saan na pinadala? Doon din sa bangko ko, di ba? Sabi ko, itry nyo daw, mag-send kayo ng 30 euro para makuha natin yung 15 euro. So 30 plus 15. Kasi 50 binigay ng Sendwave app. So, 15. So, 30, 35, 40, 45 euro lahat ang nasend sa akin. Pero nabawas sa kanila ay 30 lang. So, kapon, natawa talaga ako ba? Kasi ang una ko sinabihan si Dad Uwe. So, Dad Uwe, sige na ba? I-try niya ito kasi para makuha natin yung 15 euro na free. Na sabi ko, isa lang sa bank account ko sa Pilipinas. Kasi may bank account pa na ako doon. So, sige, pina-download ko sila ng Sendwave app. Ito po ang app ng Sendwave. Ito, di ba? Yellow. Basta tingnan nyo, may S. Sendwave ba? Tapos na, naka-download na sila. Pag-download ng Sendwave app po ka, guys, pina-sign up ko muna kasi kailangan mo mag-sign up. Kasi sa mga app ka, kailangan mo talaga mag-sign up, di ba? So, dito din, mag-sign up ka din. So, nilagay doon ang email address, full name, at saka phone number mo. Tapos after that, i-continue ka lang, mag-continue at sundin mo lang yung instruction. So, instruction doon, mag-like ka rin kung anong debit card ka ba or ibang bank, anong bank na ginagamit mo. Ilagay mo din doon para kung saan i-deduct yung pera. Diba, mag-send ka na pera at saka i-connect siya sa bank account mo. Connect na siya ba para diretso siya kunin na. Diba, ganoon mo talaga yun. So, nilagay nila yung debit card nila, nilagay sila doon, tapos yung security code na 3, nilagay nila, yung name, tapos yung purpose ng padalahan, at kung saan ipadala. Sabi ko, sa Pilipinas ipadala. At ano pa doon, may nakalagay doon ng funds daw, kung anong funds nilagay nila. So, nilagay nila doon is salary. So, doon, nag-save na.
Tapos, kasi kapag first user ka po ka guys, first user ka sa Sendwave. Sa Sendwave kasi na app, ito ang app po nila. Makikita mo po dito ang icon na ulo-ulo. Ayan o. Ito yung app ko, app na to ha. Yan o, may ulo o. Ayan. Itong ulo na tao pala. Anong ulo? Tao icon. I-click mo lang yan. I-click. O, nakaklik na siya. Pag-click mo dyan, makalagay dyan is apply promo code. At ang ilagay mo na apply promo code ay Oliver. O-L-I-V-E-R. Kasi kapag lagay mo yung Oliver na yan na promo code, dyan na yung automatic na lagyan ka ng or bigyan ka ng 15 euro for free. Para sa first transaction mo siya, ilagay nila doon. So sila Dad Egbert, nag-try sila, at si Dad Uwe, nag-try sila ng 30 euro. Kay Dad Egbert, 30 euro. Kay Dad Uwe, 30 euro. Para maging 45 lahat. So, sila sa akin kagas, nilagay na yung, sinend na sa bank account ko. Sabi ko ba, Loy, thank you so much kasi sininyo ba, salamat sa suporta. Sabi ko sa kanila na sayang yung 15 euro, malaki na yun sa amin. Makabili talaga yun ng bigas. 15 euro is almost 1,000 pesos, diba? So, tapos binigay lang yun ng Sendwave. Saan ka pa? Pero sa second transaction mo, hindi ka nabigyan ng 15 euro. Ano ka? Sumiswerte. So, ngayon pa guys ha, kung taga-Germany po ka ngayon, kung nanood kayo ngayon, taga-Germany, or may kamag-anak ka po, taga-Germany, no? Oo. May anak, kapatid, kaibigan ka, na taga-Germany po, na mag-send ng pera to Philippines gamit ang Sendwave app, you'll get a chance to win a flight ticket to the Philippines, back and forth, or Hinunzurok. So, bibigyan ka po. So, may raffle draw, kasi ngayong December. So, until December lang talaga to. So, may raffle draw till December. Tapos, ikaw yung mabunot. Pangalan mo po doon. So, bibigyan ka po ng free ticket, flight ticket. Kahit ako po na I'm a user, kung ako mabunot na panan doon, ako mabigyan ng flight ticket. So, hindi na ako magbayad ng ticket to Pilipinas. Sinasabi ko talaga dito. So, ngayon, paano po sumali sa raffle na ito? Kapag gumamit ka lang ng Sendwave app po ka guys, automatic, kasali ka na po doon. Kasi po, nakalagay yung pangalan, di ba? Pag lagay mo ng sign up mo doon, ilagay yung pangalan mo na full name, email address. So, automatic na doon ang ilagay yung pangalan mo sa raffle draw. At exclusive lang po yan dito sa Germany, hindi sa USA. So, marami talagang chances na manalo ka ng flight ticket. Kasi po, sa Germany, kunti lang mo ang user ng Sendwave. Meron mga users, pero hindi naman talaga mas malawakan o maramihan. So, you will get a chance. So, mas malaki ang chances of winning, di ba? So, yun din ang isang rason na sinabi ko kay Dad Uwe tsaka Dad Egbert. Kasi yung mga parents ko gustong pumunta ng Pilipinas, nagbakasyon doon. Kaya, sinabi ko sa kanila, sige, itry natin gamitin ang Sendwave app sa inyo. Kasi malay natin, kayo pala mabunot. Swerte pala kayo sa mga raffle-raffle. So, kayo mabunot. Sinabihan ko na din si Mami Rose, sila Harvey, mga kaibigan ko. Gamitin nyo lang once kasi po ang raffle draw ba, December. So, hindi lang po ito dahil sa raffle draw, dahil po competitive rate sila at saka walang bayad magpadala. Kahit magpadala ka ngayon, 1, 2, 3, 4, 5 beses ka pa, 10 beses ka pa padala dyan, walang bayad, oy, zero fees, oy. Lagi. Kaya ito yung pinapadala ko, ito ang gamit, padala ng pera to the Philippines. So, di ba? Sayang rin yung may transfer fee, may 99 cent ba ang transfer fee or 1 euro, 2 euro. Malaki na yun sa atin, makabili nyo ng daing. So, dahil hindi natin babayaran yung app, ipadala na dito sa Pilipinas kasi libre doon. Saan ka pa? Gusto mo talaga na doon sa may bayad? Doon ka sa libre. Baka sabihin nyo ba nga, ay, libre sa panahon ngayon, wala nang libre. Po dito sa Sendwave app, may libre. So, paano po mag-download? Punta kayo sa App Store kung Android kayo, kung iOS naman po kayo, punta kayo sa App Store kung iOS, sa Google Play Store naman kung sa Android, okay? But I will put the link in the comment section below sa vlog na to. I-pin ko yan. Doon na link na yun. Tapos pindutin nyo lang yan para diretso na kayo sa App Store or sa Google Play Store, okay? Guys, kung may kaibigan rin kayo taga-Amerika, sabihan nyo po na basta gamitin lang yung Oliver kasi sayang $15 or 15 euro, di ba? Sabi ko talaga sa inyo guys, maniwala kayo sa akin, maniwala kayo. So ayun, napagamit nila Dad Uwe at Egbert na try nila. Hala, Oliver, effective no, na darating na sa iyo within minutes lang talaga dumating na sa bank account ko kasi yung bank account ko sa Pilipinas ay nakamonitor ako dito sa online banking ko po.
dito sa, meron din po ako kahit nakita ko, meron din pala na dumating na talaga siya. Within minutes lang talaga. Malay natin kasi wala din tayong alam, no? Or baka ako lang din na mabunot doon. Swerte ako. So, ayun na po guys. Before pala ako mag-ano dito, ayun na po kag. Binigyan mo pala ako ni Dad Uwe ng ganito. Ano, punsin siya dito ba ito guys? Christmas flower or Christmas plants. Ano ba to? Kasi di ba pag Christmas, makita mo talaga na mula-mula yan sila. And every Christmas, binibigyan ako ni Dad Egbert nito. Ay, ni Dad Uwe. So, madadi ko nagbibigay nito. Salamat talaga. Kaya pagbigay niya nito kahapon sa akin, kaya sinabi ko sila nga, gamit ka na si Noe, di ba? Win-win situation. Sabi pa ng mga daddy ko ba, kasi they are very supportive, di ba? Sabi ko ba, itry nyo na lang, B. Kung hindi nyo na gustong gamitin, di, wag na, uninstall nyo. Basta itry nyo kasi sayang yung 15 euro ba. At saka, yung ano din, yung chance of winning ba. Baka tayo mabunod o kayo mabunod. Kayo na, isa na lang ang ticket bibilhin, di ba? So, ayun. Share ko lang. Kaya, gamitin nyo na po ang app today. Please don't forget the promo code, Oliver, para mukha yung 15 euro kasi baka gamit-gamit na kayo dyan, mag-transfer na kayo dyan, tapos hindi nyo nagamit yung promo code ko na Oliver. Baka sabi nyo ba, Oliver, di ko nakuha ang 15 euro. Hindi mo talaga makuha ko yung 15 euro kung hindi nyo ilagay yung code ko na Oliver. Kailangan mo pang ilagay yan. Wala ka sa akin, ha? Ay, nagalit na. Guys, nag-video call me, oh. Hi, Ijeng! Asang si ate? Ariana! Ayan, nag-video ko po kami ng aking kapatid, pamangkin sa Pilipinas. Hi! Nagkaon na mo? Asa man ang mama? Asa man sa ate Inday? Jenny Lee? Nasa kwarto? Limpyo. Naglimpyo. Mara ko kaon? Mana? Asa man yung sudaan? Tanungin natin kung ano ang ulam nila kasi tapos na silang mag-dinner. Ha? Nagalit pa tayo ako dito. Padunggan ko ninyo? Yes. Saan ako mag-tip? Hi, te. Ang ate, oh. Saan ako mag-tip sa nuno ba yan? Banda kayo kaya mo itong kan. Kung na mo nakita ko. Wait lang. Ate, oh, naka sa vlog. Laka, artista na ka. Te, paramog na ako ni Bea Alonso. Bitaw ay, magtawag na muna kami kagaysa. O na kayo, ano dyan, pakinggan yung chika namin. Guys, tapos natin sa trabaho. So ngayon, magplansya naman po tayo. O diba? Dami natin ginagawa for today's video. Trabaho. Magplansya. Plansya tayo na magamit ang mga daddy ko kasi po, aalis po sila. At saka yung paplansyahin ko ay gagamitin nila. Lalo na kapag itong mga winter things na to. Mga gamit natin. Gamit sa winter ba? Lagyan yung tubig kasi ubos ang tubig nito. So, alam mo kung saan sila pupunta? Malaman nyo yan sa pagbabalik na. Soon, malaman nyo. Sabi ni Dad Uwe, Oliver, kailan ka po magplansya para... Kasi yung paplansyahin mo, gagamitin namin madalang sa bakasyon. So, don't worry, ako ngayon. Kulang ko tulog, kulang ko para akong pagagaling-ganon ako. Pasumbi, sabi ko, gawin ka ngayon. Don't worry. Pero importante lang naman dito guys, ay yung mga dadalhin nila sa bakasyon talaga. At hindi ko to matapos sa pagplansya, no? Sige lang. Alam naman nila. Kung hindi matapos, ay hindi matapos. Alangan naman pugso na to, dili. Joke lang. So magpa-music tayo para maganahan tayong Ganahan tayo itong magplansya-plansya, no?
So, ano kay mga music na pakinggan ko para mas maganahan ako mag-plancha? Normally kasi pinapakinggan ko ay Carpenters. Naku, gustong-gusto kong Carpenters ka, guys. Dati, hindi ko gusto ang Carpenters. Ay, may gusto na ko, like, kunti lang na kanta nila. But ngayon, gusto ko na yung kanta nila lahat kasi yung boses nila, pang paano nga. Lalo na pag malapit akong matulog, patulog na ako, Carpenters, pinapakinggan ko. Maano, parang dinuduyan sa boses nila, no? Carpenters, tapos yung Hillsongs, yan ang mga pinapakinggan ko. But ngayon, pakinggan natin ang kanta ni sabi niya, Carpenters, para pakinggan ko para maginahan tayo. Carpenters. Yan. Yesterday once more. Guys, kumusta na po kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan, ha? Sabi ko talaga sa inyo. Yan. So, tara na, mag-plancha na po tayo. Why do birds suddenly appear? Closer. Saan di ba? Nanood sa akin. Close to you. Ito yung jacket ni Dad Ove, oh. Camp David. Yung favorite nila na brand. Si Dad Ove, Dad Egbert, favorite nila ang Camp David. Lahat t-shirt, polo shirt, jacket, winter jacket, Camp David. It's Camp David. Kaya, Camp David, back ka naman dyan. Yan, oh, kay Dad Egbert po ito. O, diba? Sabi ko sa inyo, Camp David, oh.
Alright, tapos na po tayo magplancha. So, ang next natin gagawin ay magluto naman pagkain, okay ba? Ganito po ang buhay sa abroad. Hindi madali. Madali lang kapag may kasama ka, pero kapag mag-isa ka or in everything, mas mahirap po talaga. Kasi sa atin, di ba, maraming tutulong sa atin, maraming kamay dito, ikaw ang kamay lang. So, magluto ako, mag-gisa ako ng karning baboy. Wait lang ha. Karning baboy na yan. Karning baboy po ito kakasayan ng mga gulay-gulay. Oo. Mga gulay para masarap ba? Magisa kasi ako ng bonen or yung para siyang Baguio beans ba sa atin. Magisa ako no, tapos nilagyan ko siya ng kohlrabi. Oo, so yun na siya. Para makain na tayo ngayon kapag lunch. Alas 4 na po. So ngayon ang lunch natin. Hindi na nagtutugma sa oras. Kasi kapag OFW ka, hindi ka pwede. Or nagtatrabaho ka sa ibang bansa, hindi ka pwede na tamang oras ka kakain kasi. Nako, hindi pwede kasi mas unahin natin yung trabaho, tapusin before yung kain. Di ba ganun tayo no? Sabihin natin ba, tapusin ko na muna to before ako kakain, mabait ako kakain. Ganun tayo no? Parang gusto natin ba na okay na lahat before tayo kakain. Gusto natin unahin natin yung trabaho. Alam mo yung ka guys? Alam ko mag-gets nyo ako. Sa hindi nakagets dyan, puntahan nyo ako dito para mag-gets nyo na. Nasabi ko talaga sa inyo. So, nakahiwa na ako nito. Ayan o. Dyan, hiniwa ko na siya. Ayan din, ating mga panukot. At ang ating rice. Lagyan pa natin pala ito ng garlic. Hindi ko pa nalagyan. Maghiwa pala ako ng garlic. Sabi ng mga daddy ko, Oliver, anong gagawin mo dyan? Anong gagagawa mo? Sabi ko, magluto ako ng pagkain. Oy. Kasi iba pa rin yung pagkain natin. Para hindi, ano tawag ito? Processed food. Processed food. Ganun. Kailangan lutuin talaga. Alam niyo po guys, meron po ako sabihin, sabi ito ni Joey sa akin. Kasi di ba dito sa Germany, meron kang mabili na gulay, yung naka-frozen na mga gulay ba? Basta naka-frozen na mga gulay. Sabi ni Joey, mas marami daw yung vitamins kaysa sa fresh gulay. Yun, yung sabi ko, naka-frozen, bakit marami siyang vitamins? Naka-frozen siya. Sabi niya, yun ang tinest kasi yan siya dito sa Germany. Test ba? Ito yung frozen na gulay at saka fresh gulay. Kasi daw, ang frozen, wala na mga chemical kasi naka-frozen lang siya. Unlike nung fresh kasi may mga chemical. Sabi niya, mas fresh daw or maraming vitamins ang naka-frozen. Sabi ko, okay. Kano pala yun dito? Kasi akala ko kasi mas maraming, yung maraming vitamins yung yung fresh talaga. Kumakaganon ako para namang may cleavage. Buang-buang juga, Oliver, oy. Buang-buang juga dong. So, luto ako. Kanina pa ako dito guys ba? Gusto ko na magpahinga. Laso talaga tong kakain. Papahinga na ako. Tapos, after kong pahinga, ilakad ko naman sa Andy. O, diba? Dami kasi nasasabi dyan ba na, hayahay juga kinabuhi na Oliver. Hayahay kinabuhi. Kaya parang, usak hayahay ni. Sabi pa ni Harvey, hindi kita masyado dinodisturbo Oliver kasi nga nahiya ako sa iyo kasi alam ko nag-aaral ka ngayon sa driving license, trabaho mo pa, si Andy pa, sa vlog mo pa. Sabi pa niya ba, sige lang, maipasa mo yung exam mo puhon kasi nakita ni Lord ang effort mo. Grabe talaga sa Harvey. Ay, ito talaga sa Harvey ba, parang gusto na yung magmadri ata. Sige lang. Lahat naman ito ay hindi lang para sa akin, hindi para din para sa pamilya ko. Hustle now. Enjoy later. Kapag gutom, kahit ano na sinasabi. Kaya, pasensyahan niyo na ako.
hanggang sa huli palagi. Pipilitin ko ito hanggang sa muli. Masarap magisa-gisa no ngayon. Kasi tapos na ako sa sabaw, sa gisa na naman ako para hindi na lang sabaw palagi ating do masarap naman talaga ang sabaw kasi ganitong panahon, perfect talaga siya. Pero minsan magisa-gisa din tayo kasi baka maano na tayo nito sa sabaw. Yan, oh. Ipa-golden ko lang to, tapos lagay ko na yung mga panakot. Mambo, mambo, it's Korea, mambo. Mambo is Korea. Mambo. Mambo. Andiyan si Dad Egbert ka. Ano? Si Dad Egbert nasa labas kasi po tinatry niya yung motor, yung regalo niya sa akin. Tinatry niya sa labas. Tapos si Dad Egbert naman andiyan sa living room. Kasama sa amin nanood ng TV. Lagay ko na yung mga panakot kasi si bawang. Guys, luto na po ang ating ginisa. Wow! May pasabaw-sabaw. Kasi gusto ko may ang gisa, may sabaw para pang bahog-bahog sa dukot. Walang sabaw, walang pang bahog sa dukot. Guys, sakain lang po muna ako ha. Mahin tayo magchika ha kasi marami pa tayong chichikahin.